Magandang gabi mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon ay March 30, 2024. Mahalaga ang pag-uusapan natin ngayon kasi nais kong maintindihan ninyo at malaman at matiyak kung ano ang tunay at alin ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Nagtayo ang ating Panginoon Jesucristo, isa lang. At gusto kong malaman ninyo at matiyak kung ano yon. Okay? At alin yon sa mga iglesyang nakatayo ngayon. Pero bago ang lahat, ulitin ko lang na ang KPJ, katawan ng Panginoong Jesucristo, at ang BLJ, Body of Lord Jesus Christ, ay hindi nanghihingi ng pera, donasyon, o tulong sa kanino mang tao o samahan. Ang aming misyon ay ituro kung paano maging banal, kailan maging banal, at paano makababalik ang tao sa kabanalan tuwing siya'y nagkakasalang muli, para makapasok siyang muli sa perpektong katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit kailangan pumasok tayo roon? Sapagkat ang katawan ng ating Panginoon Jesucristo ang siyang iglesyang kanyang itinatag. Kaisa-isa lang. Isa lang yan. Itinayo ng Panginoon Jesucristo. At yun ay walang iba kundi ang kanyang katawan. Okay? Nasa Colosas yan. Colosas 1:18 na sinasabi, at siya, si Jesus Christ, ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Okay? Mga kapatid, balik tayo sa ating topic. Maraming tao ang nagsasabing nasa tamang relihiyon sila o nasa tamang iglesia, na yung kinaaniban nilang iglesia o relihiyon, yun ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pag-uusapan natin ngayon kung paano natin makikilala ang kaisa-isang tunay na iglesyang itinayo ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi kapatid, napaka-importante na tayo ay maging member noon. Excuse me. Napakamahalaga na tayo ay maging parte noon. Kaya sinasabi sa Bible, we need to be a part of the body of Christ. We need to enter the body of Christ. Kasi nga, yung itinayo ng iglesia ng ating Panginoon Jesucristo, walang iba kundi ang kanyang katawan. Pinatunayan yan sa Colosas 1:18 nga. Okay. Nakikita natin napakaraming libo-libo yata ang relihiyong nakapaligid sa atin ngayon eh. Libo-libo ang iglesia nakapaligid sa atin ngayon. At bawat isa, nagsasabi sila na sila ang totoo. Okay kapatid, pag-usapan natin ha. Ang totoong iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, imposibleng magturo ng aral na hindi galing sa Ama, na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Nakalagay sa Biblia, mismong ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya nangaral ng sarili niyang kuro-kuro. Ang lahat na iniaral ng Panginoong Jesucristo sa atin, sa mga tao noon, ay aral na mula sa kanyang Ama. Hindi sa sarili niya. Sinabi niya mismo yan. Kaya, ang ibig sabihin nun, ang aral na dapat makarating sa atin ay aral mula sa Diyos. Utos ng Diyos. Hindi aral na mula sa kuro-kuro ng mga namumuno sa iba't ibang iglesia. That is wrong. Kung ang aral na nakarating sa atin dahil sinabi ng mga mangangaral, mga matataas na mangangaral ng iglesia o ng iba't ibang relihiyon, nakarating sa atin pagkatapos ay saliwa sa utos ng Ama na nasa Biblia, fake yun. Hindi dapat sundin. Mali yun. Unang-una,
Sino sila para magpatupad ng sarili nilang puro-puro? Ang utos na binigay ng Diyos ay perfect. Nakalagay nga sa Biblia eh. Ang kautusan ay banal. Ang ebanghelyo ay banal. Meaning to say, it is perfect. Kaya, dapat yung utos ng Diyos, hindi mababago. Sabi nga sa Biblia eh, hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng bawasan. Bawal yun. Bakit? Sapagkat galing sa Ama, perfecto ang kanyang utos. Utos niya, banal. Tapos, makakarinig kayo ng utos mula sa mga namumuno ng kanya-kanyang relihiyon kung saan kayo kabilang. Halimbawa, ay yung utos na yun eh, labag sa utos ng Diyos na nasa Biblia, ibig sabihin nun, fake yung utos na yun. Hindi dapat sundin. Pero kaya lang, member kayo ng church na yon, ng iglesyang yon, o ng relihiyong yon, napipilitan kayong sumunod. At ang pumapasok sa isipan nyo, tama yung pinagagagawa nyo. Wala kayong pakialam na sa utos ng Ama, sa utos ng Diyos. Hindi nyo sinesearch kung tama ba o mali. Ito sinasabing dapat ninyong gawin kung saan man religion kayo kaanin. Basta't ang mahalaga sa inyo, ginagawa ng karamihan, okay na yon. Gagawin na rin ninyo. Iniisip ninyo, tama na yon. Kapatid, ang lahat na pinatutupad sa atin ng mga kuro-kuro ng mga tao, kuro-kuro lang nila yon. Hindi dapat sila masunod. Sino sila? Ang dapat masunod lang, utos ng Ama. At yan nga ang dahilan, kaya tayo ginawa ng Diyos. Nasa Ecclesiastes, na tayo ginawa ng Diyos para matakot sa Diyos at sumunod sa Kanyang mga utos. Yun ang nakalagay sa Biblia. Kahit na ano pa sabihin ng kahit na sino, hindi pwedeng baguhin yan. Ginawa tayo para sumunod sa utos ng Diyos. Kaya dapat sumunod tayo sa utos ng Diyos. Hindi sa utos na gawa-gawa ng mga namumuno sa kanya-kanyang iglesia o kanya-kanyang relihiyon. Mali. Kahit na napakalaking relihiyon yan, kahit na sa ibang bansa pa yung mga relihiyong yan, pag mali ang tinuturo at hindi naaayon sa Biblia, mali yan. That is fake. Isipin ninyo, sino yung mga nangangaral na yan? Sino yung mga nagpapatupad ng mga utos na yan? Saliwa sa utos ng Diyos na nasa Biblia. Bakit nyo susundin? Pero kung gusto nyo sundin, it's up to you. Ha? Wala naman tayong pagtatalunan dyan eh. Sabi nga, nakalagay nga sa Biblia, bawat isa sa atin, uhusgahan ayon sa atin sariling gawa. Kung yun ang gusto nyong gawin, sumunod sa mga utos na mali, kahit na alam ninyong nababasa niyo sa Biblia na mali yung utos na yon, walang magagawa ang kahit na sino. Sarili mong desisyon yan. O, may free will ka para gawin ang anumang desisyon na naisin mo. Ganun yon, kapatid. Pero dapat, maisip mo na ang pinag-uusapan dito ay kaligtasan. Ngayon, pag mali ang ginagawa mo, paano ka maliligtas? Okay? Di ba? Pag mali ang ginagawa mo sa tamang dapat gawain para maligtas ang tao, ang kanyang espiritu, paano ka maliligtas? Okay. Kaya dapat, alamin mo kung ano ang tama at yun ang gawin mo. Kapag gumagawa ka ng mali, kapatid, ang isang pag-asa mo pa para maligtas ay simple. Kung ikaw ay inosente sa katotohanan. Kung yung aral ng Diyos, hindi dumating sa'yo, hindi mo alam, pagkatapos ito ang ginagawa mo dahil iniaral ng mga tao, sariling kuro-kuro nila, akala mo yun ang tama, absuelto ka sa Diyos noon. Kasi inosente ka. Sa kaharian ng Diyos, para sa Diyos, ang mga inosente ay sa kanila ang kaharian ng langit. Gaya ng mga bata na inosente, kanila ang kaharian ng langit. Hindi humuhusga ang Diyos kapag inosente ang tao.
Pero kapag ang tao alam ang utos niya, pagkatapos gumagawa ng saliwa sa kanyang utos, nagkakasala ang tao ron. At kung ganun kayo, kung ganun ka kapatid, nagkakasala ka. Tanggapin mo man o hindi, nagkakasala ka. Sapagkat ang sinusunod mo, kuro-kuro ng mga kapwa mo tao. Taong kapwa mo makasalanan. O, nagpauto ka sa mga taong kapwa mo makasalanan. See? Naintindihan mo ba ako, kapatid? Tingnan mo ang diablo nagpapakalat ng mga maling aral kontra sa aral ng Diyos. Bakit? Para yung mga tao malito, gumanap sa mga maling aral. Yun ang susundin nila. Bakit? Para ang tao maimpyerno. Bakit? Kasi pag ang tao, mas maraming tao ang sumunod sa maling aral, natural nagkakasala sila. Pagdating ng panahon, mas marami silang maiimpyerno. Pag nangyari yon, ano ang mangyayari kay Satanas? Tatawa si Satanas. Bakit? Natalo niya ang Diyos. Mas marami siyang nakuha sa mga gawa ng Diyos. Sapagkat mas marami ang napunta sa impyerno. Si Satanas, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan para manukso dito sa mundo. Kaya nga tinatawag siyang Diyos ng sanglibutan. Pinayagan siya ng Diyos Ama. Sige, manukso ka dyan. Kasi gusto ng Diyos Ama makita kung tayo ba ay mananatili sa Kanya, talagang mahal natin siya, at hindi natin siya iiwan o tatalikuran. Yun ang gusto ng Diyos Ama. Gusto ng Diyos Ama, magkusa tayo na talagang hanapin siya, hanapin ang katotohanan at sundin ang kanyang mga utos. Kaya pag tayo sumunod sa maling aral, sa mga tukso ng diablo, ang mangyayari niyan, marami tayong mahuhulog sa impyerno. At sa pagkakataong yan, tatawa ang diablo sa Diyos. Sapagkat nanalo siya. May existing war hanggang ngayon. Ang good and evil. Ang good sa Diyos, ang evil sa diablo. There are only two powers on earth, the power of God and the power of Satan. Kung wala ka sa Diyos, definitely, na kay Satanas ka. Iyon, kapatid. Now, may utos ang Diyos na dapat makapasok tayo sa kanyang iglesia. Sa kanyang relihiyon na tinatawag ngayon. Ngayon, ang tanong, napakarami niyan, ilan libo yung nakakalat ngayon. At lahat yan nagsasabing kami ang totoo, kami ang itinayo ng Panginoon Kristo. Di ba? Tingnan nyo, kapatid. Bakit kayo maniniwala na sila ang totoo? Kahit tignan nyo yung mga nagtayo, yung mga iglesia na nakapaligid sa inyo ngayon, yung mga relihiyon na nakapaligid sa inyo ngayon, bakit kayong maniniwala sila ang totoo? Naitayo yan pagkatapos ni Jesus Christ. Nung nakaakyat na si Jesus Christ sa langit. Ilang taon pa bago sila nagtayuan ng kanya-kanyang relihiyon. Ngayon, paano nyo masasabi, bakit nyo dapat paniwalaan na sila ang tunay? Samantalang nung nandito pa ang Panginoong Kristo sa lupa, nagtayo na ang Panginoong Kristo. At yung itinayo ng ating Panginoong Kristo, hindi mawawala. Sapagkat iingatan nyo ng ating Panginoong Kristo. Ano yun? Yun nga ang kanyang katawan. Dapat mawawala ba ang katawan ng Panginoong Kristo? Ang itinayo niyang iglesia? Sinong tao ang may kapangyarihang iwala ang itinayo ng iglesia ng ating Panginoon Kristo? Kasi may mga nangangaral dyan na yung itinayo raw ng Panginoon Kristo nawala. Sinong makapangyarihan ang kayang gumawa nun? Iwala ang iglesyang itinayo ng Panginoon Kristo. Alam niyo ba, kapatid, sa Biblia,
Sinabi mismo ng Panginoong Kristo, babalikan ko ang aking iglesia. Sinabi niya yun. Ibig sabihin, pagdating ng panahon yon, babalik ang Panginoong Kristo, hahanapin niya, asan ang itinayo kong iglesia o relihiyon? Asan? Nawala na. Naintindihan niyo, kapatid? Iniaaral na nawala ang itinayo ng Panginoong Kristo para magkaroon ng karapatan ang sino mang taong gusto magtayo ng sarili niyang relihiyon para magsabing siya ang tunay. Bakit nagkakaroon ng sangkatutak na debate? Itong mga relihiyon na gawa ng tao, sangkatutak ang debate niyan. Debate sila ng debate. Bakit? Kasi gusto nilang patunayan na sila ang tunay. Kasi nga, hindi sila ang tunay. Ang tunay hindi kailangan magpatunay sapagkat siya ang tunay. Naintindihan niyo, kapatid? Okay. Now, yung itinayong iglesia ng ating Panginoon Kristo, binigyan nyo ng description. May description yun. Ano yun? Iglesia ng mga banal. Nasa Biblia yun. Ibig sabihin may category yun. Yung iglesia ng itinayo ng ating Panginoong Kristo, banal ang mga member noon. Kaya nga tinawag na iglesia ng mga banal. Church of the Holy. Ibig sabihin ang member noon, banal. Lahat banal. Sapagkat sinimbolo nga ng katawan ng Panginoon Kristo. Ang katawan ng Panginoon Kristo, malinis, perfect, walang dumi. Kaya ang mga member noon, puros banal. Pag hindi ka banal, hindi ka member. Lalabas ka sa katawan ng ating Panginoon Kristo. Ang tanong, brother, wala tayo nagkakasala minuto Paano mas masasabing tayo'y banal? Masasabi yun, kapatid. Bakit? Kasi ganito. Nung mamatay ang Panginoong Kristo sa krus, nabuksan ang tinatawag na pagsisisi. Binigyan tayo ng pagsisisi para magkaroon tayo ng pagkakataon, ng chance na magbalik loob sa Diyos sa tuwing tayo magkakasala. Kaya tayo may pagsisisi Sa tuwing magkakasala tayo, magsisisi tayo ng tao sa puso, lilinisin kagad tayo ng Diyos. Pangako yan niya. Tinuro yan sa atin ng Panginoon Kristo. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. Turo yan ng Panginoon Kristo. Nagsisinungaling ba ang Panginoon Kristo? Hindi kaya magsinungaling ng Panginoon Kristo. Tandaan nyo, totoo ang Panginoon Kristo, totoo ang Diyos. Ang sinungaling, diablo, si Satanas. Tinatawag nga rin siyang ama ng kasinungalingan. Kaya nga pag sinungaling ang tao, ang ama niya, ang diablo. Okay? Sinabi ng Panginoon Kristo yun. Napatatawarin tayo kapag tayo nagkasala. Magsisi lang tayo ng kasalanan. Ng tao sa puso. Totoo, hindi fake. Ngayon, sa tuwing nagkakasala tayo, magsisi tayo. Lilinisan tayo nila agad. Pag malinis na tayo, ano nangyari? Balik tayo sa ating kabanalan. Pag nakabalik tayo sa ating kabanalan dahil malinis tayo, automatic pumapasok tayo sa katawan ni Kristo. Na siyang iglesyang kanyang itinayo. Sa katandaan nyo, kapatid, ang iglesyang itinayo ng Panginoon Kristo, para yan sa lahat ng tao sa buong mundo. Kasi ang iba sa inyo, ang iniisip, para lang sa mga Pilipino yan Para lang sa mga kilala nyong nasyon. Hindi. Para sa buong mundo yan. Sa lahat ng tao yan. Kahit na hindi Kristiyano, yung iglesyang itinayo ng Panginoon Kristo, para yan sa lahat ng tao. Alam o hindi alam ng tao, kapag banal siya, alam o hindi niya alam, pumapasok siya sa loob ng katawan ng ating Panginoon Kristo. Kasi ang lahat na banal sa buong mundo, member ng katawan ng ating Panginoon Kristo.
Hindi kagaya ng mga iglesyang itinayo ng tao na sinasabi, pag hindi nila member, hindi sa kanila nakalista, hindi na maliligtas. Mali. Sapagkat dito, Muslim ka man, ha? Anong tawag dito? Inchi ka. O, kahit na anong klaseng tao ka, ha? Amerikano ka man, Koreano ka man, o ano ka man, basta't ikaw ay banal sa mata ng Diyos, member ka ng katawan ng ating Panginoon Kristo. Member ka ng iglesyang itinayo ng ating Panginoon Kristo. Buong mundo yan. At pag member ka, may karapatan ka maligtas. Kaya mga Muslim, pag banal, may maliligtas. Yung mga incheck, yung mga sa Buddhism, Confucianism, o kung ano pa mang iba't ibang relihiyon dyan, ang member nila, pag banal, sumusunod sa utos ng Diyos, maliligtas yan. Hindi kailangan sumunod yan sa mga kuro-kuro ng tao. Puro fake yun, kapatid. Puro fake. Ang mga nagtayo ng relihiyon, unang-una wala silang karapatan. Sino sila? Si Jesus Christ lang ang may karapatan magtayo. Ikalawa, ba't sila nagtayo? Business. Lahat ang nagtayo ng relihiyon, ginamit ang mga aral ng Diyos para kumita ng pera. Donasyon na lang Napakaraming donasyon. Piso lang bawat isang tao. Kung meron kang 2 milyon na member, meron kang 2 milyon piso. Kada meeting ninyo, kada meron kayong sesyon, okay? Piso lang bawat member, may 2 milyon ka kagad. Ilang beses kayo nakikita-kita. Okay? Sa loob ng isang taon, ilang beses. Kaya milyonaryo yung mga nagtayo ng kanya-kanyang iglesia. Kaya kahit na walang karapatan, nagtayo sila. Yan ang katotohanan. Okay? Samantalang nagtayo sila, samantalang nandyan ang original, ang katawan ng ating Panginoong Kristo. Hindi nawawala. Ano karapatan ng sino mang tao magtayo kung ang original nandyan, hindi nawawala? Para bang ano yan Halimbawa, yung sikat na Jollibee. Andyan ang Jollibee. Andyan ang original. Andyan yung totoong may-ari. May magtatayong Jollibee na hindi binigyan ng karapatan magtayo, fake yun. Sapagkat nandyan ang totoo. Nandyan ang totoo. Kaya ang itinayo ng Panginoon Kristo, nandyan. Hindi mawawala at hindi talagang mawawala sapagkat babalikan ng Panginoon Kristo at kukunin ng Panginoon Kristo sa kanyang pangalawang pagbalik. Yan ang katotohanan, kapatid. Ngayon, isa pa ng katiyakan na ituturo ko sa inyo para matiyak nyo kung yung kinaaniban yung relihiyon, yan ang totoo at kaisa-isang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Simple, iglesia ng mga banal. Meaning to say, lahat yung member ng iglesyang yon, ng church na yon, ng relihiyong yon ay banal, holy. Okay? Eto tanong, lahat ba yan bang relihiyong kinaaniban ninyo? Lahat ng member niyan ay banal? Kayo sumagot. Halimbawa, member kayo ng ganitong relihiyon, member kayo ng ganitong iglesia, okay. Tanungin nyo sarili nyo, ito ba lahat ng kasama ko rito? Member ng relihiyon kung saan ako kabilang? Ito ba lahat ito banal? Tignan nyo ang mga gawain nila. Kayo na sumagot kung banal ba sila o hindi. Kung lahat ba sila banal o hindi. Kung hindi sila banal, kung hindi lahat banal, bakit ka maniniwalang sila ang itinayo ng Panginoon Kristo? Bakit? Sa ikalawa, kapatid, ang totoong iglesia na itinayo ng ating Panginoon Kristo, hindi magtuturo ng hindi iniutos ng Ama. Hindi magtuturo.
Ang mga mangangaral, hindi pwedeng magturo ng sarili niyang kuro-kuro. Kami, alipin ng Diyos. Pwede ba kami magturo ng sarili naming kuro-kuro? Hindi. At hindi kami magtuturo. Bakit? Nasa totoong iglesia kaming itinayo ng Panginoon Kristo eh. Nangangaral kami doon. Kaya, hindi kami pwedeng gumawa ng sarili naming kuro-kuro. Ang iniaaral nga lang namin, yung mula sa Ama, na ipinangaral din ng ating Panginoong Kristo. Ganon kasimple yon, kapatid. Mula ngayon, panoorin na ninyo yung mga member ng iglesia, ng church, ng relihiyon na kinaaniban ninyo. Tingnan nyo. Tiyakin nyo sa sarili nyo. Ito man lahat na ito, banal. Abay, member ito eh. Kung hindi pala banal, may mga makasalanan na member dyan, ay hindi ito ang itinayo ng Panginoon Kristo. Sapagkat ang itinayo ng Panginoong Kristo, banal lahat yung member. Kaya nga, tagapagligtas siya ng katawan. Ililigtas niya yung katawan. Walang problema, walang cheche-boreche. Bakit? Puro banal yun eh. Tandaan nyo kapatid, walang banal na hindi maliligtas. Pag banal ka, ligtas ka. Simple yun. Kaya tanong nyo sa sarili ninyo. Kayo na sumagot. Nandito ako sa relihiyong to. Ito mga member kasama ko. Banal ba lahat ang mga ito? Pag ang sagot mo sa sarili mo, hindi. Aba, layasan mo na yung relihiyon mo. Hindi yan ang itinayo ng Panginoon Kristo. Simple yan, kapatid. Tulad nga ng sinabi ko, 1979, nagsimula akong mangaral. Almost more than 40 years na. Kung ako namera, kung ako naghihingi ng donasyon, kung ako nagtayo ng sarili kong organisasyon, sarili kong relihiyon, bilyonaryo ako. Bilyonaryo na ako. Pero hindi ko kailangan yan. Kasi lahat tayo mamamatay. At wala tayong madadala. Ang importante, temporary lang yung buhay natin dito sa mundo eh. Ang importante, yung ating espiritu. Makuha mo man lahat na yaman dito sa mundo, mapapahamak naman ang espiritu mo, maiimpyerno. Ay sus. Yun ang sinasabing katangahan na yon, kapatid. Siguro hindi mo tatanggapin na naging tanga ka. Ako tinatanggap ko. Dati, naging tanga ako. Kasi, hindi ko naman sinunod yung utos ng Diyos eh. Kaya, nakaanib din ako sa relihiyong gawa ng tao. Ang utos ng Diyos, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin mo muna ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa iyo. Hindi ko nahanap noon. Okay na sa akin, mag-member ako ng isang relihiyon noon. Kung ano-ano nga pinagagagawa ko eh. Hanggang sa nalaman ko na mali pala. Binigyan akong liwanag ng Diyos, yan palang mga ganyang bagay na inaaral sa akin dun sa dati kong relihiyon ay bawal sa utos ng Diyos. Kaya natiyak ko na yung dati kong relihiyon ay hindi pala totoo yun, hindi pala yun ang ginawa ni Jesus Christ. Hindi pala yun ang in-establish ng aking Panginoon Kristo. So, nilayasan ko. Kapatid, siniko yung katotohanan. Kaya dapat magsik kayo ng katotohanan. Kung gusto nyong maligtas ang espiritu nyo. Pero kung ayaw nyong maligtas, fine. Bahala na kayo, kapatid. Kami nariritong alipin ng Diyos para magpaalala. Para ituro ang tama. Tanggapin nyo o hindi nyo tanggapin, that is for your own lookout. Ganun lang yung, kapatid. Sana mabuksan ang isipan mo, magsimula kang mag-isip.
Ikalawa, magbasa ka ng Biblia. Inaamag na yung Biblia mo eh. Nagkaroon ka nga ng Biblia sa bahay, hindi man naman binabasa. Sasabihin mo, pag nagbasa kasi ako ng Biblia, inaantok ako. Unang basa pa lang, nabibisit ka na dahil puro pangalan ng mga lahi, ganyan. Kapatid, pag sinik mo yung katotohanan ng Diyos, malalaman mo. At doon, hindi ka naaantukin. Sapagkat tutulungan ka ng Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng Holy Spirit para maliwanagan ka. Ganon kasimple. Andiyan ang Diyos nakatingin sa atin. Andiyan ang Diyos na alam kung ano ang gusto natin. Hindi na nga tayo dapat magsalita eh. Alam na ng Diyos bago natin hilingin. Pero ang gusto ng Diyos, magkusa tayo. Magkusa. Saka yung mga tinuturo nilang ganon-ganon, napakabait ng Diyos, ganon-ganon, praise ka lang ng praise kay Lord. Nagpe-praising ka kay Lord, kung makasalanan ka, paano ka maliligtas? Aber? Ano sila ng ano? Praising. Okay. Praise ka ng praise. Hindi mo naman inaayos ang kalagayan mo. Kung makasalanan ka, hindi ka humingi ng tawad at magbabalik loob sa Diyos. Paano ka maliligtas, aber? May makasalanan bang maliligtas? Eh di lahat ng makasalanan, huwag na magpakabait. Maliligtas pala eh. Walang pakialam mga praising, walang pakialam yan. Ang importante sa Diyos, sumunod ka sa utos niya. At sinasabi ng mabait ang Diyos, matakot ka sa Diyos. Sinabi mismo ng Diyos yan. Matakot tayo sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao kaya ginawa. Simple. Ba't hindi mo katatakutan ng Diyos? Ang Diyos napupuot. Ang Diyos mabangis. Mabangis ang Diyos. Malupit. Hindi ba malupit yan? Nung pinatay niya ang lahat na tao, nung panahon ni Noah, hindi ba malupit yon? Itinira lang yung pamilya ni Noah. Nung sinunog yung Sodoma at Gomora, hindi ba kalupitan yon? Napuot ang Diyos noon kasi ang mga tao gumagawa na ng labag sa kanyang utos. So winasak ang Sodoma at Gomora. Hindi ba kalupitan yon? Kaya matakot tayo sa iyo. Ang Diyos na mismo nagsabi, matakot kayo sa akin. At maging banal kayo sapagkat ako'y banal. Diyos na mismo may sabi. Sabi sa Biblia ba tayo mong sundin? Bakit sumusunod kasi sinasabi nitong mga ito, na mga ngalon na peke, na sinasabing, mabait ang Diyos, ganon. Kaya ang mga tao hindi na natatakot sa Diyos. Kasi inaano nila na mabait eh. Hindi mabait ang Diyos. Mabait ang Diyos sa mga sumusunod lang sa Kanya, na tinuturing niyang anak. Yung mga taong hindi sumusunod sa Kanya, hindi siya mabait. Kung mabait ang Diyos sa mabuti at mabait din sa makasalanan, anong kaibahan ng mabuti at makasalanan? Ano? Wala na. Kung tutulungan ng Diyos ang mabait, tutulungan din ng Diyos ang masama, anong kaibahan? Di magpakasama na lang lahat ng tao. Yung mga mababait, hindi na magpapakabait, magpapakasama na rin. Total, tutulungan din pala ng Diyos eh. Mamahalin din pala ng Diyos eh. Mas masarap gumawa ng mali. Mas masarap gumawa ng kasalanan, kapatid, kaysa magpakabanal ka. Diba? Pag-isipan niyo, kapatid. Ang problema, karamihan hindi nag-iisip eh. Okay na sa kanila yung basta ako, ayaw nilang maistorbo yung kanilang pag-iisip. Iniisip lang puro pera, puro pagkakakitaan. Yun ang laging nasa isip nila. Ayaw nilang bigyan ng time na masik nila ang katotohanan sa Diyos. Ayaw nila. Bahala sila sa kanilang espiritu. Basta sa kanila, marami ang gumagawa niyan, susunod ako. Di maraming ang mahuhulog sa impyerno. Isa ka na ron, kapatid. Pag hindi ka nag-isip, mag-isip ka. Magbasa ka ng Biblia sapagkat ang salita ng Diyos nasa Biblia.
Pag ang utos ng Diyos nasa Biblia, merong mga iniutos sa yung mali, labag doon sa iniutos ng Diyos sa Biblia, mali yun. Pag ginawa mo, nagkakasala ka na. Ganon kasimple yung kapatid. Kaya ngayon, alam na ninyo na ang iglesyang itinayo ng ating Panginoon Kristo walang iba, kundi ang iglesia, ang katawan ng ating Panginoon Kristo, iglesia ng mga banal, samahan ng mga banal. O, kaya magpakabanal kayo. Paano? Magsisi ng kasalanan, magbalik loob sa Diyos, magsisi ng tao sa puso. Kasi tiyak patatawarin ka ng Diyos. Kahit gaano kalaki ng kasalanan mo, ayaw ng Diyos mawala ka. Hanggat nagsisisi ka, hanggat nagsisisi ka ng kasalanan ng tao sa puso, patatawarin ka niya. Patatawarin ka ng Diyos. Ayaw niyang mawala ka. Yan ang ilagay niyo sa isipan ninyo. O kaya kapatid, hanggang dito na muna tayo. Sana naipaliwanag ko ng mabuti sa inyo. Mag-isip lang kayo kapatid. Itanong lang ninyo sa sarili ninyo, itong iglesyang kinaaniban ko, itong relihiyong kinaaniban ko, puro banal ba ito? Kung hindi, nakatitiyak ka, hindi yan ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Kristo. Okay? Sige mga kapatid, peace be with you, at thank you. Okay.